Sa bayan ng San Diego, nagsimulang mabuo ang pag-asa sa reforma. Ngunit sa likod ng ngiti ng simbahan at pamahalaan, naroon ang binhi ng kasinungalingan. Dito magsisimula ang pagbagsak ni Crisostomo Ibarra at ang dakilang sakripisyong hinding-hindi malilimutan. Crisostomo Ibarra, sa ngalan ng gobyerno, ikaw ay inaresto sa paglusob sa kuwarda. Anak, mas mabuting sumama ka. Ang katotohanan ay haharapin mo sa korte. May naganap na biglaang pag-atake sa gwardya at isang balak na hindi alam ni Ibarra. Crisostomo, bakit ganito ang nangyari? Hindi ito kriminal. Mali ang paratang, ngunit ang kapangyarihan nila ay mas mabigat kaysa katotohanan. May magagawa pa ba ako? Maniwala ka sa akin, yan lang ang aking lakas ngayon. Iha, ang tanging liligtas ka sa kahihiyan ay ang pagpasok mo sa kumbento. Kung si Ibarra ay kinapin ng lipunan, ako naman ay pinilanggo ng sariling kapalaran. Don Crisostomo, hindi ikaw ang totoong target nila. Gusto ka nilang patahimikin. May paraan pa para makatakas ka. Don Crisostomo, bilisan na natin. May bangsa akong nakahanda sa mahina. Hanapin sila! Huwag kaya makatakas sa mga taksil! Elias, sumama ka sa akin. Tumakas na tayo. Hindi Don Crisostomo. Ang bayan ay nangangailangan ng isang tulad mo. Malis ka na, ako habulin nila. Sige Elias, bilit ka. Andun sa sundan! Ako man ay mawawala. Sana may bagong musbong na liwanag para sa ating inang bayan. Mula sa dalawang pusong pinaglayo ng dahas, ang isa ay tumakas upang mabuhay at ang isa ay pumasok sa buhay na walang kalayaan. At sa pagitan nila, ang dugo at pag-asa ni Elias ang nagbigay daan para sa kinabukasan ng bayan. Ito ang katotohanang iniwan ni Rizal. Sa lipunang sakim sa kapangyarihan, may laging magdurusa, ngunit may mga handang magsakripisyo para sa tunay na kalayaan ng bayan.